Pero paano nga kung maka-encounter tayo ng solid traffic light na ganito? Walang anumang nakalagay na traffic sign na no right turn on red signal or turn right anytime with care. Pwede bang mag-turn right kahit naka-red light? Ang sagot ko po dito ay okay, usapang red light naman tayo. Sa mga hindi nakakaalam or baguhan pa lang sa pagmumotor, papaano kung maka-encounter kayo ng solid red light na ganito, yung bilog lang at walang arrow. Pag ganito, kailangan natin i-check yung right corner dito sa gilid. Kasi po minsan, may nakalagay dyan o nakapaskel na no right turn on red signal. Siyempre, automatic, bawal ka nang pumasok nun. Pero minsan, may makikita din kayo na nakapaskil dyan na turn right anytime with care. So kahit naka-red light po yan, pwede po tayong mag-turn right, pero may halong pag-iingat pa rin. Kasi hindi porket pwede tayo mag-turn right, pasiga-siga na tayo. So kailangan may pag-iingat pa rin talaga para hindi po tayo maka-discretion ng iba. Kasi sa pagkakataong yun, wala po tayong right of way. Kasi magbabago tayo ng direksyon. Kaya tayo yung kailangan magbigay at magintay. Pero paano nga kung maka-encounter tayo ng solid traffic light na ganito? Walang anumang nakalagay na traffic sign na no right turn on red signal or turn right anytime with care. Pwede bang mag-turn right kahit naka-red light? Ang sagot ko po dito ay 50-50. Kasi sa mata ng batas, pwede naman talaga tayong mag-right turn kahit naka-red light pa yan. Pero gaya nga ng sinabi ko kanina, kailangan may halong pag-iingat pa rin. FYI lang po ito po ay para sa akin lang. Sa reality po kasi ngayon or sa panahon ngayon, pag ginawa mo po ito sa Manila at pumasok ka sa right turn kahit naka-red light, automatic huhulihin ka dyan. Alam naman natin na walang mananalo sa enforcer kahit alam mo yung batas na pwede pumasok kahit naka-red light, may mga lugar talaga na may mga enforcer na nanghuhuli pagdating sa ganitong sitwasyon. Hindi naman natin masisisi yung iba na ginagawa ito. Pero mas maganda, kabisaduhin na rin natin yung lugar kasi baka may mga traffic enforcer na makatsyempo sa'yo sa ganitong sitwasyon at hulihin ka, di ba? Kaya advice ko sa lahat, mas magandang mag-intay na lang tayo ng green light. Kasi segundo lang naman yung iintay natin. At least alam natin na safe tayo, may enforcer man o wala. Kanina sa part na yan, yung mga kasabayan kong lalaki, binubusinahan ako. Pero hindi ko sila pinapansin. Alam niyo kung bakit? Choice ko na mag-intay ng green light. So, hindi natin sila masisisi kung gusto nila na tumuloy kahit naka-red light pa yan. Kasi, meron naman talagang right na pwedeng mag-right turn kahit naka-red light pa yan. So, choice ko kasi na mag-stop at mag-intay ng green light. Hindi naman kasi ako yung rider na nagmamadali. So, kung gusto niyo talaga magmadali, kayo na lang yung mauna. Ako kasi gusto ko chill ride lang. Meron pa nga akong napansin na parang tinawanan ako. Pero sabi ko nga, mind your own business. Ako lang to, no? So kung gusto niyo talagang tumuloy, kayo na lang. Kung alam mo naman na wala kang nilalabag na batas, go for it. Hayaan mo sila. Hayaan nyo sila na tumuloy. Choice nila yon. Dagdag ko na rin na once na may nagmamando na traffic enforcer, kailangan po natin na sila yung sundin. Naka-red light man ito or naka-green light. Kasi sila yung mas prioridad na sundin kung kailangan na ba natin tumuloy or hindi. Pag ganito sitwasyon, dapat may signal na kayo. Yung taxi walang signal light kung saan pupunta. May posibilidad na pwede siyang mabangga ng nasa likuran kasi hindi alam kung saan yung way niya. No signal light. Muna natin na makalipas yung iba bago tayo lumipat kasi pupunta tayo sa pet shop. Hintayin natin na maluwag na yung daan. Meron kasi ako napanood na yung babae bigla siya naglipat ng way, may kasalubong na sasakyan.
delikado yung ganun.